I am Brother Jack. I hold the Melchizedek priesthood in the office of High Priest and a returned full-time missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Baguio and Lawag Mission from 2003 to 2005. At alam niyo po ba na meron ding relihiyon na ang pangalan ay Mormons na naniniwala na si Jesus Christ at si Lucifer, si Satanas, ay magkapatid. Ganon din po yata yung saksi ni Jehovah kung di ako nagkakamali. So ako naniniwala ako na si Jesus Christ ay walang kapatid. Sinabi ng John 3:16, one and only Son of God. Tapos ang blasphemy pa na sinasabi ng mga relihiyon na ito, ang kapatid ni Jesus ay si Lucifer, si Satanas. Hindi ko po yun tinatanggap mga kapatid. Kaya nga kung yung Diyos na kinikilala mong si Jesus ay may kapatid na demonyo, magkaiba po tayo ng Diyos na kinikilala. Kaya ngayon babalikan natin, totoo ba talaga that all religions are path to reach true God? Hindi po mga kapatid. Kasi bakit? Kung maling relihiyon ang inaaniban mo at nagtuturo ito ng maling pagkakakilala sa Diyos, hindi po tayo makakarating sa iisang tunay na Diyos. Baka mapunta po tayo sa Diyos-Diyosan. Yun, Diyos yun, pero peking Diyos. Huwag naman nating sabihin na blasphemy yung isang paniniwala ng iba na hindi pabor sa iyong paniniwala. Pwede naman nating alamin kung ano yung pinag-ugatan ng paniniwala na ito. So, ang hindi mo matanggap sa aming mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo na mga banal sa huling araw o yung tinatawag na Mormons ay magkapatid si Jesucristo at si Lucifer. Nabanggit mo na ito ay blasphemy para sa iyo. Dahil doktrina namin yan, hayaan mong paliwanag namin kung ano yung ibig sabihin ng pagiging magkapatid ni Jesucristo at ni Lucifer. Kaya nagkagalit ang ibang mga religion sa amin na yung mga Mormons naniniwala ng kapatid ni Jesus Christ si Lucifer kasi si Lucifer masama, hindi pwede yun, hindi pwede mangyari yun. Jesus Christ and Lucifer are not brothers in the same sense as human siblings. While Latter-day Saints believe that Jesus Christ, Lucifer, and all human beings are spirit children of God, the Eternal Father, this does not mean that they are brothers in the same way as human siblings. There are important distinctions. Jesus Christ is the only begotten Son of the Father in the flesh. He is the literal divine Son of God, while Satan or Lucifer and humans are spiritual offspring. Latter-day Saints believe that God is our Holy Father in heaven. We believe that He created our spirit, gave us the ability to choose and the ability to progress. Since God created all of our spirits and also created the bodies of man on earth, we therefore are His offspring. Tayo ay Kanyang mga anak dahil ang espiritu natin, ang Ama ay si Heavenly Father. Kaya nga tayo nagtatawagan ng kapatid, brother, sister, kaya tayo magkapatid. Yun ang dahilan kung bakit. Dahil we are spiritual brothers and sisters. Pero hindi kita literal na kapatid. Wala tayong familial relationship. Hindi tayo magkapatid na ganyan, na kapatid kita literal. Hindi. Si Jesus Christ, iba. Si Jesus Christ, kapatid natin siya, spiritual din. Nakatatandang kapatid natin siya. Pero hindi natin siya literal na familial relationship na tayo ay magkapatid ni Jesus Christ. Hindi. Kapatid din natin si Jesus Christ kasi yung espiritu niya, kapatid natin. Sino ang ama ng espiritu natin? Si Heavenly Father. Pero si Jesus Christ magkaiba. Dahil si Jesus Christ, literal na anak ng Ama sa Langit. Dahil ang kanyang nanay ay si Mary. Sino ang tatay niya? Si Joseph? Hindi. Ang tatay niya, si Heavenly Father, kasi nga Virgin Mary. She conceived Jesus Christ by the power of the Holy Ghost. So, literal na siya ang anak ng Ama sa Langit. Siya ang bugtong na anak, the beloved Son. Ito ay makikita natin sa Romans chapter 8 verse 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang Holy Ghost ang magsasabi sa atin na ikaw din sa espiritu natin, spirit to spirit, na tayo ay anak ng Diyos. Sa Acts chapter 17 verse 28, for we are also His offspring. Anak niya tayo. Sa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. Klaro po yan na si Jeremiah ay kilala na ng Diyos bago pa man siya na ipanganak dito sa mundo. Ibig sabihin, may pinanggalingan po tayo sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Naniniwala po kami na meron po tayong pinanggalingan bago tayo nabuhay dito sa mundo. At yung pinanggalingan po natin, pre-mortal life, kung saan ang kinaroroonan ng Diyos. Doon tayo nagkaroon ng council in heaven at nag-usap
at nagbigay ng plano. Doon namili ang ating Ama sa Langit. Sino ang aking ipapadala? Mahahanap natin sa Revelation chapter 12. Verse 7 to 9. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Ito yung something na mapag-iisipan natin, ano? Verse 12, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ang pangalan ni Lucifer dati ay ibig sabihin son of the morning, fallen from heaven. Saan ang galing si Lucifer? Kung saan din tayo galing? Sa langit. Kung saan ang kinaroroonan ng Ama sa Langit at ni Jesucristo. So kung titingnan natin ngayon, bakit naging magkapatid si Jesucristo at si Lucifer? Dahil spiritual children tayong lahat. Iisa lang ang pinanggalingan natin. Ang espiritu natin ay nanggaling kanino? Kay Ama sa Langit. Kaya tayo ay kanyang mga anak. Ang problema lang, masyado itong nag-isip na gusto niyang pumantay kay Jesucristo na hindi yan pabor sa ating Ama sa Langit. Kaya nung sinabi ng Ama, sino ang aking papadala? Sabi ni Jesucristo, ipadala niyo po ako at lahat ng inyong kagustuhan ay masusunod. Ang kaluwalhatian niyo po ay papapa sa inyo. Nag-offer si Lucifer, lahat yan ay babalik sa inyo. Pero susunod sila sa kagustuhan ko. Ibigay niyo sa akin ang kaluwalhatian. Sabi ng Ama, ipapadala ko ang una. At yun ang nangyari sa pangalawa. Thou art fallen from heaven. Nagkaroon ngayon ng war in heaven sa Revelation chapter 12 verse 7 to 9. Michael and his angels fought against the dragon. So yun ang nangyaring kaguluhan sa langit. Kinast out nila si Lucifer. At yan ang naging Satan. Siya ang nanggugulo sa atin. Hindi naintindihan ni Lucifer ang katayuan niya. Parehas lang niya tayo eh. We are spirit children. Ang problema ni Lucifer, gusto niyang pumantay kay Jesucristo as the beloved Son. Jesus Christ is eternally the Son of God and fully divine, while Satan and humans are not. Satan is a fallen angel who rebel against God because we were given agency. Yung power ng pagpili, agency, meron tayong freedom of choice. Ito yung dahilan kung bakit pinili niya, gusto niyang humigit doon sa ating Panginoong Jesucristo at higitan pa ang Ama. Kasi sinabi niya, ibigay mo sa akin ang kaluwalhatian mo na wala ni isa sa mga anak mo ang hindi makakabalik. Ibigay mo sa akin ngayon ang kaluwalhatian. Sino mga matutuwa doon sa sinabi niya? Hindi nagustuhan ng Ama sa Langit yun. Kaya siya pinababa. Jesus Christ is superior to Satan in every way. Satan's relationship to Jesus is no different than ours, except that we are part of his earthly creation and Satan is not. Because he rebelled and he kept his first state, spirit condition. Wala yan katawan dahil kinip nila yung first state nila. Kaya tayo, creation ni Jesus Christ. Siya ang nag-create sa atin eh. Siya ang creator eh. Siya ang inuutosan ng Ama sa Langit. Nung bumaba tayo sa lupa, sino nag-create sa atin? Jesus Christ. Na-create ba niya si Satan nung bumaba rito? Hindi na. Kasi yung kanilang state ay first state. Ibig sabihin, yung kanilang spirit condition, yun ang kanilang ngayong condition ngayon. So yung mga nagmumulto sa atin, yung mga nanggugulo sa atin, sigurado yung kalaban natin yun. Kasi yun ang gusto nilang gawin sa atin, sirain talaga tayo. Jesus Christ is the Savior and Redeemer of mankind. While Satan seeks to destroy us, we must choose to follow Jesus Christ. While Latter-day Saints, tulad namin, we are all children of God, Jesus and Satan are not equal in any way, and we must choose to follow Christ to be saved. The term brothers is used in a broad sense, but does not imply equality or a close familial relationship between Jesus and Satan. So wala silang relasyon bilang magkapatid. At dahil naniniwala tayo na tayo ay espiritual na anak ng Diyos, yan ang nagsasabing tayo ay magkapatid.
pero hindi tayo literal na magkapatid. So, sana naintindihan natin yan, ano? Na ang dalawa ay hindi yan familial relationship. Wala yang relasyon bilang magkapatid.